Actually, pinuntahan ako ng Hoy, mami! Guys, nakikilala ko po sa inyo. Ang ating manggagawa party list. Tama po. Manggagawa. Manggagawa party list. Tama? Kamanggawa. Manggagawa party list. Ang ating House of Representatives na andito pa sa Luzon ng Pasay, si Kong Eli. Kuya ko, welcome sa bagay, kuya. Welcome sa bagay. Kong Eli. Bibilisan lang po natin kasi may isa pa akong meeting. Ako, pero papakainin natin. Hindi, okay na. Kanina pa ako nakaraan tayo. Hindi, okay lang po, walang problema. Hindi na kailangan magkanta. Sige po, paano ba magiging process? Paano ba magiging process natin? Meron po kami dito kung sila po ay ngayon ay 30 days na sarado po ang wildfire. At ito po ay political harassment dahil ako po ay tumakbo ng mayor ng Pasay. Ako po ay speaker ng city council at ako ay pagdito nila. At almost 22 years na po ang palengke na to. Ngayon lang po nila hinahanapan ng mga putas. Hindi niya kami ng building permit, occupancy permit, at saka yung secondary permit, although bayan naman sa secondary permit. Yun naman pong building permit, ayun po doon sa ISO Market, pag-reported, ISO Market ko, nung pinagsan po ng 2002, ay nagkaroon po ito ng building permit na nawala po sa tanggapan ng city engineer dahil nakuha po ng occupancy permit. At nagkadimandahan pa nga po yung city engineer at saka yung dating owner na to, si Israel at Anito. Ngayon po, sabi po namin, yung po pagkuha ng requirements para renewal, wala po doon nakalagay na building permit and occupancy permit. Sa renewal. Sa renewal po. Doon lang po sa new business po doon. Sa bagong business. Pero may matagal na. 22 na po ito. 22 years. Opo. So 2025, Opo. Wala na po. hindi na kayo. Hindi na kami binigyan. Pero mga previous years, binibigyan. Opo, diretso po. Since 2024 meron pa. Meron din po. Tapos 2025, wala na. Wala na po. Ano yun? Start of the year ng Nang start of the year na January, 2025. renewal, 25. Wala na. Wala na po. Anong rason daw? Wala daw kami building permit and occupancy permit. Pero sa mga previous na mga permit, hindi yun Hindi yun na kailangan. Hanggang ngayon po, wala po sa requirement. wala sa requirement. Wala po. Wala rin dun sa website. Wala rin po. Wala Kahit po tayo sa po. BPLO. Wala rin po. Pero yun ang binubutas mo. Opo. Sabi nila may kulang daw, may mga permit daw may nakulang. Yun lang po. Yun lang, building permit, tsaka and occupancy permit. the rest, Wala na po. okay na. Opo. Yung sanitation, Yung sanitary eh, po, bayad po tayo. Bayad. Hindi lang mo nakuha yung sanitation. ano pong response? Anong response? Ang City. Marami po silang pinadadala since December 2024 ay nagpapadala na po sila ng iba-ibang kaso. So meron daw kami kulang 2020 hanggang 24, kulang daw kami yung bayad. Kaya binayaran namin with a penalty, 366,000. So binayaran, no? Storage Opo. bayaran. Lahat po. So may sinasabi silang kulang, ginano nyo po, kinumply nyo na. Kinukumply po namin. May copy po namin. May copy po. Opo. At meron kami ibang copy po na kasi po may Kahit ano na lang, kahit At mag-emailan na lang po tayo. sige po. Si ano po? Si Ma'am. Oo. Mamaya po, mag-usapan po natin pa paano yung palitan ng lupa. Opo. So, ang butas lang na sinasabi ay building permit, occupancy, yun lang po. Pero previous years, wala po, no? Wala po. Hanggang So, ngayon, hanggang ngayon, wala. Wala po. Kinausap nyo na sa city, wala. wala po. Ngayon po, nag-a-apply po kami para sa expansion. May napanood po ako, sabi, may court order daw dito sa inyo. Wala po. Kami po nagdemanda sa kanila. Okay. May hearing po ako sa 20. Okay. Sila po dinimanda. Ilan po ang Ilan po ang pwede? Ang vendor po, kulang-kulang 200, kasama yung manggagawa, maabot ng kulang-kulang ng 500. Sige ho. Ganito po gagawin natin, no? Nandito po ako para mag-assiste.
sa laban ng mga vendor kasi alam niyo naman, ang tinitindigan natin yung right to livelihood ng mga vendor. Gusto natin magtuloy-tuloy yung... Okay, sige. Hello. Yan. So, ulitin ko lang po, nandito ang Kamanggagawa Party List para umasiste po dahil kayo ay bahagi rin mo ng sektor na nire-representa ng Kamanggagawa. Yung sektor ho na kinabimilangan nyo, pasok po yan sa informal economy na tinatawag. Formal kasi may employee-employee relationship. Informal, pasok po doon ng mga vendor. Ano naman po kalawak ang definition niyan sa DOLE. Gagawin po natin, kaya napansin nyo, tinatanong ko po yung ilang mga dokumento. And before pa, saan po yung mga sa Vendors Association, pumunta ho kasi sa Gentry. Nagpapatulong. Ang sabi ko ho, sige, pag-comment ako, i-review natin yung mga dokumento. So binabanggit po ni Ma'am na compliant naman for the previous years. Pero ngayong taon, ay 2025, up until now, hindi na na-renew. So, kaya natigil din yung basically operation ng market. At dahil sa pagtigil ng operation ng market, apektado ang kabuhayan ng mga vendor. So, ang problema ho na nire-resolve natin ay una, yung operation ng market. Dahil doon po na direktang nakaugnay yung inyong kabuhayan. Ang objective natin, hopefully, upon review at assistance po sa inyo, makapag-operate, hopefully. Kasi ang may handle po nito, kahit ano pong gawin natin, kahit po congressman ako, ang may kapasyahan po kasi nito at the end of the day ay yung local government unit. Nandito po ako bilang kinatawan sa House of Representatives para makita natin paano ini-implement yung mga existing na batas. Nandun ho ang trabaho ko bilang congressman, yung oversight function. So, bahagi po yan ang trabaho natin. So, gagawin po natin, hingi ako kay ma'am ng mga dokumento. Kasi binabanggit, wala naman sa mga nakalipas na taon, hindi naman hinihingaan ng ibang mga dokumento. Yung occupancy, tsaka building permit. So, nakakalungkot, pagpasok ng 2025, hindi na kayo binigyan. Hindi na ni-renew, basically. At doon na, umabot na dito. Kailan mo na sarado itong December 19? So, hindi man lang kayo nakapagtinda nung Pasko tsaka nung bagong taon. Meron ho bang city resolution dito? Wala pa. Sige po. Gagawin po natin ang assistance po na ibibigay namin sa inyo. Number 1, yung legal assistance, i-review yung mga paper. Tapos, kung maaaring sulatan yung mga relevant na mga ahensya at opisina, sulatan natin. Para ma-clarify ano ba talaga proseso. Kasi kung compliant, ito rin yung binanggit ko na nag-usap sa Gentry, yung mga representante ho ng asosasyon ninyo. Kung compliant naman sa mga papel, sa mga rekisito, sa mga requirement, anong rason para hindi mag-operate? Tama ho ba? Kung historical, ibig sabihin yung mga nakalipas, yung pagpapatay natin, yung mga nakalipas na karanasan natin, 2024, 2023, 2022, pababa. Hindi naman nire-require na ganun. So bakit biglang ni-require at humingi ng ganong requirement to sa inyo? Mga tanong yan na gusto natin malinawan tayo pare-parehas. Malinaw ho? So yun po ang titignan natin. Makakaasa po kayo, opisina ko, aasistihan kayo doon. Okay po? So, susulat din tayo sa mga opisina. No promises po to. Baka mamaya singilin nyo ako eh. Ayoko kasing nangangako. Gagawin na lang muna natin yung mga po pwede nating gawin. So, yun po, susulat tayo sa mga opisina. Hingi rin po tayo ng magpapaunlak din po tayo kung pagbigyan tayo ng city, makausap,
sana makausap tayo para po dito sa Huawei Market. Pangalawa po na tinitingnan natin kung paano ay, kasi alam niyo, yung usapin ng politika, gusto ko lagi isang tabi yan eh. Kasi tapos na eleksyon eh. Di ba? Pag tapos na eleksyon, nakapamili na yung mga tao. Tama ho? Nakapamili na, may nanalo na. Dapat isang tabi yung politika. Dapat hindi magkadiinan. Ang ibig sabihin ko po dyan, simple lang. Dahil tapos na eleksyon, nakapamili na yung mga tao, naglilingkod na nga yung mga nahalal, kung ano man yung nangyari nung eleksyon, dapat nung iniwan na nung eleksyon yun. Tawag doon sport. Diba? Kasi, kung yung galit, o hindi pagkakaintindihan, itinatawid, lagpas sa eleksyon, pamumulitik nga ang tawag doon. Ayaw naman ho natin maipit kayo doon. Ayaw natin maipit kayo doon. Pero yan na yung nangyayari ngayon sa mga vendors ng Huawei, natural na resulta ng kung anong politikang nagaganap dito sa Pasay. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Gusto natin tignan o iuna yung karapatan ng market na mag-operate as long as compliant sa dokumento. Hindi naman natin sinasabi, hindi tayo mag-comply. May nagsabi ba gano'n? Wala naman, di ba? Mag-comply ba? Ang Huawei Market, mag-comply naman eh. Dadaan tayo sa proseso. Papasok tayo sa proseso. Kung anong sinasabi na requirement, dadaan tayo doon. Mag-comply tayo. Kung anong sinasabi na kailangan ng mga vendor na i-comply, mag-comply tayo doon. Pagpapaloob sa proseso yun eh. Ayaw natin ng gulo. May gusto ba ng gulo dito? Ano gusto ng gulo dito eh, di ba? Ayaw natin pumunta doon dahil yung gulo, walang makikinabang dyan. Hindi makikinabang vendor dyan, hindi makikinabang singam dyan, hindi makikinabang yung mga taga-Pasay dyan. Kaya gusto natin resultahin sa loob ng proseso. Kaya nandun muna tayo. Ngayon, ilalaban natin yan. Ilalaban muna natin yan. Kasama niyo ako. Kasanggan niyo ako dyan. Ilalaban natin. As long as it is within the bounds of the law. Sinasabi na nga ni Ma'am kanina, lagi papel eh. Confident naman kayo, may papel. Ulitin natin, check natin. Tapos iniwalay yung laban sa politika. Kasi kayo, isang buwan na. Isang buwan na. Displaced worker na tawag sa inyo eh. Tama. Di ba? Walang tinda, walang kita. Wala namang binibigay na tulong. Di ba? Mga ayuda, yung tupad, dapat dito na pupunta eh. Displaced niya eh. Tama. Pero ibang usapin na yun. Tatawalan tayo pare-parehas dyan sa mga ayo-ayuda na yan. Di ba, isang buwan na? Ang kahulugan niya, bawat araw na hindi kayo nakakapagtinda, yung mga anak ninyo, yung mga pamilya ninyo, nagugutom, walang pambaon. Yung bill nyo sa kuryente, hindi naman tumitigil yun eh. Bill nyo sa tubig, bill nyo sa internet, renta, utang kay kumare. Diba? Hinahunting na kayo, for sure. Oo. Kaya naunawaan ko saan kayo nanggagaling eh. Hindi naman kayo pupunta doon sa pag-arali kung hindi nyo nararanasan yung hirap. Ako po kasi supporter ng kahit anong pagkilos, kahit anong kulay nyo, walang problema yan. Basta kumilos kayo, tumindig kayo sa karapatan ninyo, okay sa akin yan. Dahil kayo mismo nilalagay nyo yung kapangyarihan sa kamay ninyo. Dahil kayo apektado. So yun po ang ginagawa natin. No? Thank you po. Yun po ang gagawin natin. Hindi po ang muna tuloy natin pagkikita, huwag kayo mag-alala. Pinangako ko yan sa mga representante nyo nung nakaraan. Sabi ko, pagbalik ko mula Kalibo, pupuntahan ko kayo, nandito ako. Thank you po. So, susunod ko, magkikita pa po tayo. I-review lang muna namin kasi ayokong pangunahan yung proseso. I-review muna natin yung mga dokumento. At ma'am,
nagko-commit ako sa inyo. Ipapaano natin sa legal natin. Oo nga po, si Wami. Sa inyo nakapangalan, alam ko na. Naintindihan ko na yung buong lahat dito sa kaso. So okay po tayo doon sa proseso. Naunawaan po ng lahat yung proseso. Kasi baka mamaya nagmamadali ka, sinabi ni Eli! May proseso tayong pagkataan. Malinaw ho, hindi po ako Superman. Hindi po ako tagapagligtas ninyo. Diba? Tutulong lang. Magkakasama tayo, ituring nyo ako na kasama ninyo. Dahil pag magkakasama ang turingan natin sa isa't isa, malapot yun. Diba? Kasama tayo eh. Ano man pagdaanan natin, ilalaban natin yan. Pangalawa ho, yung Vendors Association ho ba, rehistrado sa DOLE? Hindi pa. Tutulong ho kami sa pagpaparehistro sa DOLE. Madali lang po yun. Bibigay lang natin sa inyo mga dokumento. Saan si Jose? Si ano po, si Presidente. Yung coordinator namin. May coordinator kami dito. Ito. Si Mang Jose. Si Jose. May mga papadala po akong dokumento dito para sa DOLE registration for Workers Association. Ano ang kahalagahan na rehistrado kayo sa DOLE? Number one, ang kahalagahan nun yan, may legal identity kayo. Ano ang ibig sabihin nun? Pag kayo ay nakipag-usap, hindi kayo basta-basta etsepurahin. Bakit? Kasi may pagkakakilanlan kayo eh. Inikilala kayo ng Department of Labor and Employment bilang lehitimong samahan ng mga manininda dito sa Wawi Market. At dahil kayo ay may tsapa, may pagkakakilanlan under the Department of Labor and Employment, anuman, yung mga papeles, sulatin, mga correspondence, sulat, dapat aksyonan officially. Dahil pag hindi inaksyonan, paglabag sa ARTA Law, Anti-Red Tape Authority Law. Saan dapat anuman ang opisyal na sulat, mensahe, communication ay dapat aksyonan. Diba? 3, 7, 15. 20. Ilan days? 21? 21 days. Malinaw, tutulungan namin kayo ma-credit. Pag po kayo mag-alala, hindi nyo kailangan gumastos doon. Murang-mura lang yun eh. Laking gagastusin doon, yung mga papel, maprovide na namin sa inyo. Samahan namin kayo sa DOLE, maparehistro. Ang kailangan lang po namin kausap doon ay yung official ho ng asosasyon. Presidente, board, wala pa kayong CBL, may pro forma na ho lahat ng dokumento yun. Malinaw ho. So, i-re-registroin rin po natin yung inyong asosasyon. Okay po? Para, kumbaga, parang SEC yun eh, SEC. Kung wala kay SEC, hindi mag-DOLE. Sa DOLE, mas madali, mas mabilis pa. Ano po ang patutunguhan nitong ginagawa natin? Paparehistro yung vendors, tutulungan doon sa yung management doon sa mga papel. Ang objective po natin, again, ay panumbalik ng operation ng Wawi Market. Yun po ang objective natin. May mga nakakarinig, definitely, baka umabot ko sa munisipyo, sa City Hall, hindi nyo kami kalaban. Ayaw namin ng gulo, papaloob kami sa proseso. Ang gusto namin, kabuhayan ng mga manininda, mag-operate ang Wawi Market. Yun ang gusto natin. Ilalaban natin yung karapatan natin sang-ayon sa mga nakasulat sa batas. At may pakiusap tayo, nawa, umabot to sa City Hall, kung ano man yung nangyari nung eleksyon, itabi na yun. Itabi na yun. 200 vendor ang apektado ng hindi pagkakaintindihan na ito. 200 pamilya. 200 pamilya na may anak na pinapaaral, may kamag-anak na pinapagamot, may binubuhay, may mga anak, kamag-anak. Naway maging bukas ang City Hall. Yun ang pakiusap po natin. Naway maging bukas ang City Hall sa usaping ito. At willing naman, nag-i-extend na tayo ng ano, di ba?
kamay eh. Di ba? Tapos na kasi eleksyon eh. Yan mo ang problema. Yan mo ang problema natin. So kung rin palalimin yung usapin na yan, laging ang apektado sa pangayan, sa politika ay ang mga ordinaryong Pilipino. Di ba pa kayo sawa doon? Sawang-sawa na. Kasama tayo. Nakakapagod. Kausap ko lang yung kaibigan nating kapitan dito na isa. Nakakasawa kasi ang apektado kayo. Dirin nyo, hanggang gabi nandito ho kayo. So yun po, okay po. Malinaw po sa lahat ang proseso na pagkadaanan natin. So magde-deploy na lang po kami ng team dito na tututok, makikipag-ugnayan sa inyong asosasyon at sa management. Tapos susulat po. Ano man yung gagawin po namin, ipapaalam namin sa inyo. Update namin kayo. Para alam nyo rin yung prosesong pinagdadaanan natin. Malinaw ho? Para hindi kayo bulag sa kung anong inaabot natin. Kasi ayoko ho na itong laban ay hindi nyo pagmamayarian. Anong ibig sabihin ko dyan? Kaninong laban tong sa Wawi Market? Hindi pa kayo sure. Kaninong laban tong sa Wawi Market? Sa inyo. Sino magpapanalo ng laban na ito? Kasama nyo lang ako para ipanalo yung laban ninyo. Magkakasama po tayo. Okay? O yun. Meron po bang tanong? May gustong ilinaw? Habang may ilang minuto pa tayo? Kainin mo na lang si Kong. Meron ba? May gusto pa kayo tanong? Gustong ilinaw? Wala na? Asa na yung Vice? Si yung association po, nasa? Ay, Vice. Yan o. Yung Vice na. Ito ka nga, Tom. Ayun. Meron ka ba daw linawin? Baka may, ay, boss, kumusta? Eh, gusto ka ba Baka may gustong ilinaw? One man. Eh! Ako na lang po, Kong. Sige. Una po, maraming pong salamat sa panahon at sa oras. Malaking bagay po sa Wawi Market Vendors po ang inyong pagdating at